gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Ayan, bibigay tayo ng reaction dito po sa impeachment na kakarapin ni Sara Duterte ngayong February, di ba? Ngayong February na to. Kasi mga kababayan, tuloy na ito eh, di ba? Ako naniniwala ako tuloy na to kasi matibay ang ebidensya eh. Kumbaga kahit nakalusot siya nung una, nabigyan ng explanation na, di ba, ng SC ng Supreme Court. Tingin ko ngayon mga kababayan, hindi na malulusutan ni Sara Duterte to. Alam niyo kung bakit? Dahil idadaanan nila sa gustong mangyari ng SC. Kasi sinabi naman ng SC, ang mali ng SC ng Supreme Court, sinabi nila ang gusto nilang proseso, 'di ba? Alam naman natin mga kababayan, kaya ayaw hawakan niya ng SC ng Supreme Court dati pa. 15 million viewers shoutout. Kasi nga po, is itong mga Duterte, alam naman natin kung gaano, 'di ba, kabarumbado yung mga yan. Alam naman natin na talagang nagpapatumba yan, 'di ba? Aminado nga sila 'di ba, na talagang sila ay nagpapaganon. Kaya takot din talaga yung SC nung panahon na yon, ang Supreme Court. Saka kumbaga yung panahon na yon mga kababayan, ang daming kumbaga 50-50 pa sa Senado. Unlike ngayon kasi mga kababayan, talagang tahasan na kasi yung ebidensya, yung tahasan na yung pagnanakaw sa Office of the Vice President, 'di ba? Tapos plus yung mga plus yung mga nahalukay pa ng COA, 'di ba? May nahalukay ang COA eh. Ayan, kahit lang hindi ko maintindihan, madam. Hindi ko maintindihan, kung Bisaya ka man, madam, magtagalog ka, hindi ko maintindihan. Pasensya na po PD Mangalot. Los na mo po. Pataka lang kay hindi ko maintindihan. Para ka nasa outer space, madam. Ikaw lang nakakaintindi ng lengguwahe mo. Siyempre, pag pumasok kayo sa isang nagtatagalog or nag-i-English na live streamer or content creator, okay, first of all, you have to, 'di ba? You have to emphasize kung ano yung gusto mong sabihin. 'Di ba? In a right language, 'di ba? In a right way. In a perfect way. Ganon. Hindi yung magsasalita ka, ikaw lang nakakaintindi. Hindi naman ako Bisaya, hindi ko alam kung anong lengguwahe ang gamit mo, 'di ba? Hindi ko alam kung minumura mo na sarili mo, minumura mo na ako, minumura mo na lahat ng tao na nakapaligid sa iyo, 'di ba? Well, anyway, mga kababayan, no? Aside from that, okay? Diyan sa sa impeachment na mangyayari, okay? Marami nakapansin na nananahimik na nga itong si Marcoleta, 'di ba mga kababayan? Nananahimik na si Marcoleta at si Bongo ay naispatan na may pinapapirmahan kay Presidente Marcos. 'Di ba? Parang meron siyang ini-implement or sinasuggest kay Pangulong Bongbong Marcos or nag-set ng meeting ata dito kay PBBM. At maraming ang espekulasyon na bumaliktad na si Bongo. Well, kung bumaliktad naman si Bongo, mga kababayan, hindi naman ganun kabobo ang ating mahal na Pangulo para 'di ba? Para hindi maintindihan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Na gustong mangyari. Kasi ito mga kababayan, malinaw ito mga kababayan na na kumbaga wala na sila magagawa kay Sara Duterte kasi si Sara, 'di ba? Kitang-kita natin, naririnig natin and at the same time kung paano magsalita. Nakikita natin yung kanyang mga ginagawa, 'di ba? Ako personally kung tatanungin niyo ako, anong mo, Mirador Pico, anong perspective mo sa usapin ng impeachment na ito? Ako kung tatanungin niyo ako diyan, ang ko diyan, perspective ko diyan, mga kababayan, is yung mga dapat sagutin dito sa impeachment na to. Kasi madadagdagan mga kababayan, madadagdagan po yung
Oo, madadagdagan yung impeachment ni Sara. Okay? So, eto mga kababayan, patunay ito na para sa akin kailangan na sagutin ni Sara Duterte na ito. At wala na siyang kawala dito kasi idadaan na sa gustong proseso ng Supreme Court. Kasi iniiwasan talaga from the very beginning, iniiwasan po ng Supreme Court itong impeachment na ito. 'Di ba? Dahil takot talaga nilang hawakan ang kaso ng mga Duterte. 'Di ba? Kahit naman siguro sinong judge or sinong hukom, 'di ba, na hahawak sa kaso ng Duterte, may kalalagyan talaga eh. Yung nakikita nyo sa pelikula nung panahon ng 90s, nangyayari yun. Nangyayari yun sa totoong buhay mga kababayan. Yung mayawak ng kaso, pag hindi sila pinagbigyan, papatayin yung buong pamilya nila. Totoo yun, nangyayari yun. Ayan, nagkunwari lang yung si Bongo. Sabi ni A.M. Suzuki. Ayan, shoutout po Madam M. Suzuki. Long time no see, Ma'am M. Suzuki. Ayan. Mama Mila Dizon, shoutout din po. Di ba? Ako rin naniniwala ako na Madam M. Suzuki na merong purpose kung bakit nakipagkita si si Bongo kay PBBM, 'di ba? Hindi naman pupunta yan, Diyos ko, hindi naman pupunta yan kung wala talagang intention yan. Meron at merong intention yan. Imposibleng wala, 'di ba? Ngayon, ang tanong na lang diyan is if ever nga na bumaliktad na si Bongo, eto ba ay tatanggapin ng mga loyalista, 'di ba? Or eto ba ay makakaligtas na sa mga kaso niya? Of course hindi po. Hindi po makakaligtas 'yan kay Senator Sonny Trillanes. Hindi makakaligtas 'yan. Oo, hirap tibagin si Sara, sabi ni Angelito Zata. Actually, nung panahon talaga ng first impeachment, aminado tayo, mahirap tibagin si Sara. Alam niyo kung bakit? Marami pa kasing nasa likodan niya. Marami pa buo pa ang halos buo pa ang PDP laban noon. Oo, may mga PDP laban na sumusuporta pa rin kay Sara. Unlike ngayon kasi wala nang sumusuporta kay Sara sa PDP laban. Kaya nga si Marcoleta, 'di ba, naghugas kamay na mga kababayan. Naghugas kamay na si Marcoleta, sabi niya, anong sabi ni Marcoleta? Hindi naman talaga ako DDS eh. Hindi ko alam bakit ginagawa nila akong DDS. Yun yung masaklap doon eh, di ba? Bigla na lang pakita. Kaya nga eh, di ba? May purpose talaga yun. Oo, Ma'am M. Suzuki, may purpose yun. Bigla na lang, biruin mo siya pa nag-post siya pa ang nag-post. Siya nagmalaki. Parang ang pinapalabas niya mga kababayan. Ito yung Ma'am M. Suzuki. Parang pinapalabas niya, okay kami ni Pangulo, wala kaming problema, wag niyo akong tuligsain. Kasi nga, siya yung napipisil ng PDP laban na ipababato ng PDP laban sa 2028. Makakalaban niya si Sara Duterte mga kababayan. Tatakbo yan ng presidente, si Bongo. Ang target nga dapat niyang vice presidente talaga is si Bato. Nagtago na si Bato eh. Hindi na makakapag si Bato. Hindi na makakatakbo si Bato. Kasi yan eh, ICC warrant yan mga kababayan. International warrant yan. Okay? International court yan. Hindi po yan sakop, hindi yan kagaya ng Pilipinas na pagka sinong presidente kahit magpakita sa Pilipinas, aarestuin ka, hindi. Hindi pa pwede. Sa ICC, kahit sinong presidente mo, pwede kang arestuin. Kasi yung kaso mo, international criminal court. Kaya habang buhay na magtatago yan si Bato. Puro naghugas kamay dahil may mga kaso na. Correct, 'di ba, Ma'am M. Suzuki? Ganun talaga pag may aso na, 'di ba? Gagawin mo lahat para maligtas ka eh. Tatakbo yan talaga. Mga traidor na yan. Maniwala ka. Kahit ako, kung if ever natatakbo si Bongo, hindi ko iboboto si Bongo. Hindi ko bibitbitin si Bongo bilang vlogger. Hindi. Kasi alam ko yung nakita ko yung mga papel ng kaso niya. Nakita ko yung mga papeles. Nakita ko po yung mga papeles ng mga ng mga kaso niya. Hindi nala ni Senator Sonny Trillanes sa ombudsman. Nakita ko yung style nila bulok.
Kaya nga eh, kumbaga parang alam niyo 'yun, 'di ba, Ma'am M. Suzuki, parang hindi na sila na ano, hindi na sila tawag dito, hindi na sila nasiyahan kung ano yung mga ninakaw nila. Bakit ang kapal ng mukha nila na patuloy pa rin silang talagang tatakbo kahit na sukol na sila ng ebidensya, no? Eto, sa totoo lang yung kay Sara Duterte, itong kay BP Sara nyo. Eto, kapalan na lang ng mukha talaga to pag tatakbo ka pa. Kung tatakbo ka pa bilang presidente ng Pilipinas, kapalan na lang ng mukha to. Alam nyo ba, pagka natuloy yan, 2028 election na yan, pag natuloy yan, 5 kamote yan, si Sara Duterte, 5 kamote sa mga debate yan. Diyan lalaglag yan sa debate. Matalino naman si PBBM eh. Matalino talaga siya. Hindi nila kaya yung mindset ni BBM. Alam niya kung, eto tignan nyo, Ma'am M. Suzuki. Kung talagang ano si PBBM, kung hindi matalino yan, di ba, hahayaan lang niya ang ICI. Lang niya, pero matalino si Presidente. Alam niya na may pinagtatakpan ng ICI. Kaya i-dissolve na yung ICI na yan. May alam nila eh, alam ni Presidente na ang nag-appoint kay Magalong at kaya alam niya na si Magalong ay DDS Duterte talaga. Alam niya na si Vince Dizon ay bata ni Bongo. Alam niya yan, no? Kumbaga nakikisama lang si Presidente kasi trabaho eh, nasa loob sila ng Senado, nasa loob sila ng kumbaga Malacanang. So syempre pag may meeting, pag may mga syempre alam na hindi mo kausapin 'yan. Natural 'yung presidente ka ng bansang Pilipinas, di ka naman presidente ng asosasyon lang, di ba? Buti sana kung presidente ka lang ng asosasyon eh, di ba? Hindi, presidente ka ng Pilipinas. Lahat ng lalapit sa iyo kailangan mong kausapin. Responsibilidad mo 'yon bilang presidente. 'Di ba? Kung may mga panukala yan, nasa sayo na desisyon yan, 'di ba? Ganun yun eh. Kunwari, nagbalimbing sila. Mga kawatan na yan. Kaya nga Ma'am M. Suzuki. Kaya alam na nga ni Pangulo yan, kumbaga, eto yan Ma'am M. Suzuki. Kumbaga, papunta pa lang sila, si PBBM, alam na yung balak nila, alam na yung plano nila, 'di ba? Hindi naman magpapakaano yan. Hindi naman papaka-hipokrito yan si PBBM sa mga yan. Na para 'di ba, i-tolerate yung mga katarantaduhan niyan, 'di ba? Kaya nga pansinin niyo maniwala kayo, pag si Senator Sonny Trillanes ang naupo bilang isang bilang tagapaglitis o tagapag-imbestiga dito sa gagawing bagong ICI, good luck talaga, 'di ba? Alam ng asawa ko 'yan, alam ng asawa ko yan kung gaano katindi si Senator Sonny Trillanes. Dating hater to, di ba? Dati kang hater ni Trillanes. Dating tawag din ni Mrs. diyan trililing. Pero nung napagtanto niya, na-realize niya na tama lahat ng sinasabi ng tinatawag nilang trililing. 'Di ba? Kaning sundalong kanin. Talagang bumilib siya. Kasi yung airpods ng asawa ko po, sundalo. Kaya sabi mismo ng airpods niya, ng biyanan ko, na lalaki, sabi niya, matindi yan, matindi ang intel ni Trillanes, di nila kaya yan. Di nila kaya intel ni Trillanes. Kahit anong tago nila, hindi nila kaya yan. Yun yung sabi. Kasi alam niyo kung bakit? Puta yung yung kalokohan nga. Di ba kaya nga sila nagkaroon ng kudita? Nalaman ni Trillanes yung anomalya sa AFP during PGMA. Di ba? Kaya nagkaroon ng kudita dahil nga diyan kaya sila nagproklama ng kudita, 'di ba? Nagmarcha sila hanggang Makati Peninsula, 'di ba? Kasi nga nalaman nila yung anomalya. Saka isa pa ang ginawa ni PGMA ni GMA, mga kababayan, tinanggal niya yung benepisyo. Yung pagtaas ng benepisyo, binawi niya para sa mga kasundaluhan na pinatupad ni Erap Estrada. Kasi 'di ba mami, tinaasan ni Erap Estrada yung pension saka allowances ng mga sundalo. Kasi nga 'di ba nung panahon ni Erap, pinaubos niya ang Abu Sayyaf, pinaubos niya ang kinalaban niya ang MILF, MNLF, 'di ba? Lahat 'yan kumbaga pinaano niya, tapos nanggagaling yung mga bigas natin sa Mindanao lahat. So, actually yung kaso ni Era pa, kung mababalikan lang natin,
ano lang yung barya-barya lang kumbaga kumpara natin dito. Yung pasabog nilang Hello Garci kay Erap, barya-barya lang yun, weteng lang yun eh. Eto mas malupit. Oo, kasi hindi alam ni Erap paano dumiskarte ng pera sa kaban ng bayan eh. Hindi niya alam dumiskarte. Ang may alam ng mga diskarte sila sila PGMA sa kasi yung asawa niya si Mikey, di ba? Yun yung mga may alam kung paano kumita ng pera sa kaban ng bayan. Pero itong si Erap, hindi niya alam. Kaya nga siya na Hello Garci. Kasi doon na lang siya kumukuha ng kickback saan? Doon kay sa weteng, sa illegal na weteng. 'Di ba? Yun lang yung barya-barya lang yun. 'Di ba? Milyon lang yun. Ito bilyon ang pinag-uusapan dito sa usapin ng mga Duterte. Biruin mo 51 billion sa isang distrito. Saan ka nakakita nun? Oh. Sige nga, saan kayo nakakita nun? 'Di ba? Isang distrito lang Tanungin niyo mga congressman sa inyo, kongresista sa inyo, kung sila naka-budget sila ng 51 billion sa buong termino nila. Wala po, kay pulong lang 'yun. 'Di ba? Kaya nga diyan makikita kung gaano katampalasan talaga galawan nitong mga 'to. 'Di ba? Mga bobo naman mga 'yan. Kaya nga 'di ba? Kawawa ang Pilipinas pag sipusit ang presidente. Ako Ma'am M. Susuki, 100% sure ako hindi mananalo yan. Maniwala kayo, hindi mananalo yan. Alam niyo kung bakit? Pag tumakbo si Leni Robredo, next, alam niyo naman na udlot ang pagka-presidente ni Leni Robredo. Kasi, lamang si, sa kanya, si PBBM, di ba? Pero almost onti lang din ang lamang, di ba? Pero pag tumakbo si Leni Robredo, by next year, by 2028, maniwala kayo. Landslide yan, maniwala kayo, landslide yan. Kasi alam nyo kung bakit, Pinklawan, Dilawan. For example, Leni Robredo, Risa Hontiveros, maglalaban, no? For example lang, Risa Hontiveros, Leni Robredo, di ba? Presidente. Tapos, Sara Duterte, Amy Duterte, sorry. Hindi na pala Marcos yun. Amy Duterte. Yun yung babae sa babae. Pagpalagay na natin Bongo. Sinong kukunin ni Bongo? Magi-independent siya. Wala na siya makukuhang vice presidente or more or less kunin niya si Marcoleta. Yun lang yun. Bongo, Marcoleta. Ayan, Lods. Mega love shoutout sa iyo, Lods. Ayan. Kaibigan natin si Ballpoint Man. Shoutout sa inyo dyan. Duterte ako. Ayan, suportado ko si Digong sa loob ng garapon. Yun lang, di ba? Uwi talaga nasa garapon yan, di ba? Kasi, na yan kumbaga, napakahabang proseso niyan, mga kababayan, yung sa ICC na yan. Napakahabang proseso niyan. Kaya nga hindi magpapahuli si diyan Lods, hindi magpapahuli si Bato diyan. Pag nahuli si Bato, ubos ang kayamanan niya. Pagbayad pa lang ng attorney, mamumulubi na yan Buti sana kung kasing yaman siya nila Duterte, nila Digongyo, di ba? Kahit magkakaganon siya sa dahik, puta. Wala problema. Pero yan si Bongo, Bato, puta, alalay lang ni Digong niya. Magkano, baka kulang pa nga yung pension niya sa pagka, police niya, di ba? Baka kulang pa yon. Yung mga ninakaw niya sa Senado, kulang pa yon. Pambayad ng attorney. Kaya hindi papahuli yan. Magandang tandem, Sunny Trillanes Presidente at Irene Marcos Vice Presidente. Pwede Pwede yon. Kasi ang pagkakaalam ko rin, parang alanganin na rin tumakbo si Madam Leni, si BP Leni. Ayaw na siyang pakawalan ng niya ng lunsod niya, ayaw na siyang pakawalan. Mga utak ampaw naman, mga hayop na yan. Sabi ni Ma'am M. Suzuki. Ayan Japan, shoutout sa'yo. Good evening, watching from Japan. Thank you so much po. Kaya nga, ito nga, ayan M. Suzuki, hello po, sabi ni Ballpoint Man. Kaya nga ito mga kababayan, itong impeachment na darating ni Sara Duterte, sigurado ako 100% convicted to. Wala nang kawala to si Sara Duterte. Kasi alam niyo kung bakit? Wala nang dahilan ng SC 'Di ba? Wala na silang dahilan para ibasura. Kaya nga pansinin niyo yung statement ni Amy Duterte, 'di ba? Sabi niya, hindi natin alam pero didepende pa rin tayo sa sabi niya, didepende pa rin tayo sa ebidensyang ilalatag. Which is, 'di ba? Ang ilalatag na ebidensya ron, mga kababayan, matibay yun, nanggaling sa COA yun Think of it, mga kababayan, paano lulusutan ni Sara Duterte yun? Lahat yun nanggaling sa COA. Overpricing. Paano niya ipapaliwanag yun? Sige nga,
Oh, may record, may audit record ang COA ron. O paano niya may ano 'yon? Paano may ano ng attorney niya 'yon? Kasi iuumpog lang 'yun iuumpog lang ng mga hahawak ng impeachment ni Sara. Iuumpog lang sa retail. Saan ka nakakita isang motor na nagkakahalaga ng 1.3 million presyo ng big bike, 'di ba? Sige nga kayo nga, kayong normal na netizen. Tayong normal na netizen, 'di ba? Maniniwala ka ba nun? Na ordinaryong motor na nagkakahalaga ng 1.3 million. Sige nga, paano mo lulusutan 'yon, 'di ba? Sigurado 100% impeach na 'yan. Ma-impeach talaga 'yan. Talagang ano 'yan, wala nang ligtas 'yan dito. Kaya nga pansinin niyo si Marcoleta saka si Bongo. 'Di ba? Wala kayong mapapansin. Alam nila ipapalapit na yung impeachment ni Sara eh. Alam nilang hindi na makakaligtas si Sara. Alam nilang hindi na maano ni Sara yan. Hindi na niya matatakbuhan yan. Kaya si Bongo saka si Marcoleta play safe na. Diba? Mungkatin nyo tahimik na si Bato. Tahimik na si Marcoleta. Kasi wala na si Bato. Wala na si Bato. Wala na si si Robin tahimik na rin. Diba? Wala si Bato eh. Hindi na makaboto si Bato. Si Marcoleta ganun din, tahimik na. Si Aimee, siya na lang maingay halos. Si Bongo wala na rin. Consider na wala na si Bongo kasi ayaw niya kay Sara eh. Hindi nga sila nagbabatian eh, di ba? Mga amuyong ni DDS, mga bobo at tanga. Kaya nga eh, di ba? Tanga na lang talaga naniniwala sa kanila sa totoo lang, Ma'am M. Suzuki. Kasi yung mga ganyang klase ng mga politiko, hindi naman public servant yan eh. Di ba? Hindi naman public servant yan. Yung mga yan, politiko di pulpul yan. Ang gusto lang nila pera ng bayan. Hindi naman nagtatrabaho yan eh. Kung nagtatrabaho yan, may naisa pa sa batas na yan. May naipasa ng batas yan. Naisa pa sa, di ba? Kaso may naipasa na ba? Wala pa. Until now, wala pa. Naunahan pa sila ni Kiko Pangilinan. Naunahan pa sila ni Bam Aquino. Di ba? Si Risa Hontiveros, ilang na. Ilang na. Meron ngang meron ngang pinupos si Senator Risa eh, di ba? Akin na yung di ba yung isa pa na pinupush ni Senator Risa na naaprubahan yung Zero Billing, di ba? Yun yung mga talaga nagtatrabaho. Yun yung masasabi natin mga kababayan na talaga nagtatrabaho, di ba? Kasi yung mga DDS, pagka DDS ka, isa lang ang words mo. Isa lang ang argumento ng mga DDList, ng mga Duterte. Alam nyo ang nila, argumento nila? Bobo, bangag, yun lang, tanga. Yun lang ang nila, argumento nila. Pero in the end of the day, mga kababayan, wala naman sila, hindi malinaw ang argumento ng mga Duterte Black or ng mga DDS. Diba? Alam natin yun. Kaya nga nung nagpasalo ang demonyo ng katangahan at kabubuhan, tulog tayo lahat. Pero yung mga DDS nagtatampisaw, 'di ba? Kaya sila yung nakasalo, 'di ba? Lahat mga binato ng demonyo, 'di ba? Meron nga kumakalat ngayon Ma'am M. Suzuki. May kumakalat ngayon yung nagpa-party si Kitty. Nagpa-party siya. Sa isang bar, may kumakalat ngayon nun eh. Tawa ako ng tawa kasi habang yung mga affected na mga kuno ay anak ni Digong. Tatay yun sa dahik, 'di ba? Yung habang nagpapakatanga sila ron, nagkakanda leche-leche buhay nila sa dahik dahil kay Digong. Yung talagang anak ni Digong nagpapakasaya sa bar, 'di ba? Oo, nakita ko nga. 'Di ba, Ma'am M. Suzuki? Nagtre-trending kaya ngayon yun. Hanapin ko nga. Nagtre-trending ngayon yun eh. Tawa ako ng tawa ron eh. Kasi isa yun sa katunayan na walang pakialam ang mga Duterte sa nararamdaman nyo, mga DDS. Yun yung katotohanan doon. Diba? Good afternoon, host. Ayan, saan man kayo sulok ng mundo naroon, good afternoon po, good morning at good evening, no? Kung kayo ay nasa ibang bansa, iba't ibang panig ng bansa, hello po sa inyo. Kaya nga nakakatawa tong mga DDS na to eh. Paiyak-iyak pa sila sa social media,
panawagan pa sila samantalang yung mga totoong anak walang pakialam sa tatay, 'di ba? Oo, tatawa ako eh. Kasi ginagamit na lang talaga, alam ni Digong 'yan eh. Gamitin niyo na lang ako for your political will, 'di ba? For your political for your political purposes, 'di ba? For political purposes. Kaya nga tawa ako ng tawa eh dun sa mga umiiyak doon sa dahik, 'di ba? Mm. Tapos meron pa yung parang addict, parang ang lakas ng tama ni Kitty doon. 'Di ba may nagba-viral rin eh yung kumakanta si Kitty, 'di ba? Tatawa ako ron kasi parang kasama niya ata yung boyfriend niya. Hindi ko alam boyfriend niya 'yon. Merong meron siyang nagba-viral ngayon. Kasama yung boyfriend niya 'yun eh. Alam ko kasama yung boyfriend niya. Tapos kumakanta siya. Anong kinakanta niya noon, Mami? Tapos sasabihin baby pa raw, no? Baby pa. Oo. 'Di ba? Sino 'yan? Tony Sita. Sino Tony Sita? Ulol kayo, ang tanga at bangag. Alam mo Tony Sita, hindi na uubra sa amin yung mga ganyan, pambata na lang yang mag-ano kayo, grow up. 'Di ba? Mag-evolve kayo, puta. 2026 na ganyan pa rin ang mga tirada nyo. Hindi kayo marunong makipagdebate ng argumento. Tamang argumento, 'di ba? Umayon kayo sa topic, 'di ba? Hindi yung tanga, bangag, bayaran, 'di ba? Paulit-ulit na lang. 'Di ba pag anti-Duterte, bangag, bayaran, 'di ba? Paulit-ulit na lang. Hindi kami anti-Duterte. Alam nyo kung ano kami? Anti kami sa ginawa ng mga Duterte, magkaiba 'yun. 'Di ba? Palibasa kasi yung comprehension nyo mahina. Yung understanding nyo mahina. Hindi nyo maintindihan yung salitang yun yung pangit sa mga DDS, sa mga DDLs, 'di ba? Mga kababayan. Yung understanding nila, saka yung comprehension nila mahina, 'di ba? Mababa ang kalidad. 'Di ba? Hindi naman kami totally kami ba sinabi ba namin na ayaw namin sa Duterte? Hindi. 'Di ba? Ang ayaw namin sa Duterte, yun nga yung lagi natin sinasabi, ang ayaw namin sa Duterte, ganoon. Bobo at tanga. Paano namin nasabing bobo at tanga? Hina-highlights namin kung bakit sila para sa amin, ang mga Duterte, sila Sara Duterte, ang vice presidente natin ay malaking pagkakamali kasi nga bobo at tanga. May ebidensya naman kami kung bakit nasabi namin at ang saloobin namin na nasasabi namin na sila ay bobo at tanga, the way sila magsalita, mag-explain or magbigay ng kanilang explanation sa tao. 'Di ba? Ang bobo lang, 'di ba? Ang bobo nung salita. Ang tanga nung pagkakahimay nung mga pangungusap. Ganun, 'di ba? Palibasa kasi hindi nyo naiintindihan. Parang hindi ko maintindihan sa mga DDS sa totoo lang. Kasi marami rin ako nakaka-debate, nakakasamang mga DDS na okay naman sila. Meron naman akong nakaka-debate na accept nila, 'di ba, na bobo at tanga si Sara Duterte, 'di ba? Kaya ibang-iba raw sa tatay, gumaganon pa sila. Pero alam niyo mga kababayan, ang pagkakamali lang naman ni Duterte, hindi gumamit ng tamang pag-uutak eh. Sa totoo lang, hindi gumamit ng tamang pag-uutak si Digong. Kasi alam niyo ginamit niya, dahas. Dahas ang kailangan. Yun yung tumakbo sa utak niya. Dahas ang kailangan para masolusyonan yung problema niya. Yun lang yung, kasi hanggang doon lang ang kaya ng, yung capacity ng utak niya eh. 'Di ba? Hindi niya naisip yung pwedeng mangyari, ano ba yung feedback, ano ba yung outcome nung gagawin niya, 'di ba? Hindi niya naisip at all yan. Naisip ba niya na mapupunta siya sa daig pag ginawa niya, yung may posibilidad ba na makapunta siya sa Interpol or mapunta sa Interpol yung kaso niya against humanity? Hindi niya naisip yun. 'Di ba? Hindi niya naisip yun. Kaya ngayon yung sabi natin, malaking katangahan dahil hindi niya ginamit yung utak niya ng tama. 'Di ba? Wala namang bobo na sinilang sa tao eh. Nagiging bobo lang kasi yung paggamit ng utak. 'Di ba? Hindi nila naisip, hindi nga nila naisip kung bakit
tulad ni Digong, hindi niya naisip na, pag ginawa ko ba 'to may tendency may magreklamo bang tao sa dahik or sa ICC? Yun ang hindi niya naisip. Nagkamali siya ng ano, ng kalkulasyon, may lumaban na tao sa kanya. Sino yung lumaban na tao? Si Trillanes. Yun yung mali niya. Tapos hindi in-underestimate niya si Trillanes. Akala niya sundalong kanin lang. Hindi niya alam matindi palang intel. Matindi pala yung kayang kunin ng mga ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? So, yun yung mali niya. Doon siya bobo na parte. Doon siya naging bobo. 'Di ba? Kaya si Sara nga, natatawa nga ako, the way siya magsalita. Kaya tinatawanan rin ni Yusek Claire Castro. Dahil, 'di ba, pantanga naman talaga eh. Kahit ako, kaya kong talunin ng debate yan eh. Kasi sa amin nga sa amin mga mga BBM vlogger, sa amin mga BBM supporter, mga BBM vlogger, ni isa walang nanalo sa aming DDS vlogger eh. Legit yan. Ni isa nga wala nang kumakasa sa amin DDS vlogger eh. Ni isa wala. Legit yan. Napakadami na naming hinamon. Napakadami na naming inano. Ni isang DDS, walang nanalo, walang pumasa sa argumento. Kasi alam niyo kung bakit? Alam nila na naandyan lang sila, vlogger lang sila ng DDS kasi malaki ang bayaran. Diba? Malaki ang bayaran, malaki ang pera pag DDS ka. Diba? Pera ang labanan nila dyan. Hindi unlike sa atin, lahat tayong mga sumusuporta sa administrasyon, pure support. Kasi hindi na presidente na si PBBM, bakit magbabayad pa si PBBM? 'Di ba? Presidente na 'yan eh. May mawawala pa ba diyan? Wala na mawawala diyan. Nakaupo na 'yan. Ang talagang gagastos yung mga kritiko niya para pabaksakin si PBBM. 'Di ba? Yung kinikita pa lang namin sa YouTube, sapat na sa amin eh. For example lang, bigyan ko kayo ng example. Babayaran kami 20,000, 30,000, 50,000. Do you think hindi namin kaya kitain sa YouTube namin yon? Sa Facebook namin? Puta, barya lang yun. Barya lang yun. Tanungin nyo si Ballpoint Man, yan kumikita ng kalahating milyon yan, mahigit. Do you think kayang bigay ng ano yon, ng magbabayad kay Ballpoint Man? Hindi. Baka pag inopera mo si Ballpoint Man, operang kita ng 300,000. Puta, sampalin pa ni Ballpoint Man yung mag-o-offer sa kanya ng 300k, di ba? Kaya nga ang bayaran sa mga DDS, sila, pansinin niyo si Banat Bay, hindi kumukuha ng matalino sa kanya, yung mas matalino sa kanya. Kasi gusto ni Banat Bay, siya ang pinakamatalino sa kanila. Oo, sa lahat. Kasi gusto niya bobo. Tingnan niyo, sinong tanga ang kukuha ng bingot? Sige nga, comment down below. Sino ang kukuha na vlogger or content creator, kukuha ka ng bingot na hindi maintindihan yung sinasabi? Sige nga. Mag-aaksaya ka ng pera ron, mag-aaksaya ka ng panahon. Si Banat Bay, milyon ang binabayad sa kanya diyan sa loob ng isang taon. 'Di ba sila nga nag-aaway sa pera? Sila nag-aaway sa pera. 'Di ba? Tingnan niyo mga DDS nagagalit iisa lengguwahe nila, pansinin niyo, iisa lengguwahe nila. Bobo ka. Paano ako magiging bobo lahat na ipapaliwanag ko ng maayos? 'Di ba? Kayo ang bobo kasi hindi niyo na ipapaliwanag yung argumento niyo. 'Di ba? Iyak. 'Di ba? Okay lang, basta ang mga DDS vlogger, loyalty po ang mga DDS di tulad sa mga bayaran ng mga keyboard warriors ng BBM. Dapat Mario TV, meron kayong nilalatag na ebidensya. Kasi kami mga nakasuporta sa Pangulo sa administrasyong ito. Kami mga vlogger or content creator na nakasuporta sa Pangulo at naniniwala sa adhikain ng magandang bagong Pilipinas. Kami may inilalatag kaming ebidensya. Kayo sa DDS wala eh. Wala eh. Oo, alam niyo yung nilalatag nyo, kabubuhan, katangahan, kaignorantehan. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga sino ba? Sige, sino ba? Sino ba ang nailaban nyo na matinding taga-debate nyo?
Taga-argumento nyo. Meron ba? Wala, di ba? Oh. Yun yung sinasabi natin. Kasi kabubuhan lahat ng sinasabi nyo. Ikaw siguro mahal mo kasi di ka naman kilala eh, 'di ba? Mario TV, di ka naman kilala eh. Pero sino ka ba, 'di ba? Mahal ka ba? 'Di ba? Mahal mo ang Duterte. O sabihin na natin ikaw hindi ka nakakatanggap ng bayad, pero sila Banat Bay nakakatanggap ng bayad 'yan. Sila lahat yung mga yan, yung mga malalaki at kilalang social media influencer na maka-DDS nakakatanggap ng bayad 'yan. May issue nga tinakbo yung bayad ng ano eh. Oh. 'Di ba? Sila Maharlika, naglaban-laban sila nila Banat Bay dahil sa pera, 'Di ba? Yun yung legit doon. Eh ikaw ano, Mario TV, sino ka ba? Hindi ka naman kilala. Di nga kita kilala eh. Diba? Natural hindi ka makakatanggap ng pera galing sa mga ano, 'di ba? Sa mga politiko ng Duterte. Di ka naman kilala eh. Sikat ka ba? 'Di ba? Di ka naman kilala eh. Dito sa amin kahit hindi kilala nagkakaisa. Nagmi-meet kami, nagkikita-kita kami mga nakasuporta sa administrasyon. Tapos sasabihin mo pure yung pagmamahal mo, ikaw, oo pure. Pero yung iba pera-pera lang. Sabihin na natin pure ka kasi hindi ka binabayaran. Kasi di ka naman kilala, ba't ka babayaran? Di ba? Sikat ka ba? Di ba? Tinignan ko nga followers mo, tinignan ko nga account mo, puta, ano yan? Di ba? Tingnan mo, di ka na nakasagot. Supalpal ka na eh, di ba? Na-real talk kita eh, na hindi ka kilala, ba't ka babayaran? Sino ka ba para bayaran? Di ba? Kung kilala ka, babayaran ka, kagaya ka nila Dada, kagaya ka nila nila Banat Bay, kagaya ka nila Jack, kahit bingot yun, puta, may bayad yun. Diba? Hindi dati nakikisali sa politika yun. Kagaya nila Anjo Iliana. Diba? Yung mga yon, bayad yun. Diba? Eh ikaw, sino ka ba? May bilang ka ba sa kanila? Natural hindi ka bayad kasi hindi ka na makilala. Audition yata to. Di ba? Oo, sa bibig ko nang galing na pera-pera lang ang DDS. Real talk yan. Dalin mo pa kalabanat ba yung sinabi ko? Na real talk yan. Pera-pera lang ang mga DDS. Na mga sikat na mga vlogger. May pondo yan sila, tanga. Tingnan mo. Papasok ka rito, kulang ka pala sa sustansya. Inom ka tiki-tiki. Ha? Patangkad ka mo. Palamang ka muna ng utak, puta. Sabaw ang utak mo eh. Di ba? Balita ako, bumaliktad na si Bongo. Kaya nga eh. Pero tuso yon. Hirap pagkatiwalaan. Kaya nga eh, di ba? Matalino rin naman ang ating Pangulo. Alam ni Pangulo ang dialekto ni Bongo. Oo. May ebidensya. May ebidensya. Nag-post nga yung may hawak ng payroll eh. Dinala nga so ibig sabihin hindi ka DDS, Mario TV. Hindi ka DDS, di ka pala updated sa scandal nyo eh. Hindi ka pala eto ha, Diyos ko. Mismong nag-post yung may hawak ng payroll, nag-ibang bansa. Ginastos muna yung pera na pang-payroll doon sa mga class B na mga vlogger ng DDS. Kaya galit na galit yung mga class B, yung mga sinasahuran ng mga 10K, 15K. Si Taba, kasama yung sa class B, si Taba. Ibig sabihin sila Mike Cervera, pera-pera din, sikat, di ba? DDS ba yun? Jaycon, ang sinasabi ko, ang tinatopic natin dito, DDS. Di ba kinlaro ko nga eh, sabi ko nga, dito sa BBM vlogger or dito sa mga BBM supporter
kami ay legit na nakasuporta. 'Di ba? Hindi na muna kailangan bayaran ni Pangulo. Bakit kami babayaran? Eh si Pangulo, Pangulo na 'yan eh. 'Yun yung pino-point of view ko rito. Ayun yung point of view ko rito. Si Pangulo, Pangulo na 'yan. Wala nang mawawala diyan. Nakaupo na 'yan, ba't magbabayad pa 'yan? Bakit? Kailangan pa ba niya magpabango? Hindi na niya kailangan magpabango. Pangulo na siya eh. Bakit si Digong ba? Si Digong ba nagpabango pa ba nung siya ang Pangulo? Hindi, di ba? O, hindi siya nagpabango nung siya ay Pangulo. Di ba? Ganun yung sinasabi ko. Kaya yung mga pro-admin na sumusuporta sa administrasyon, yan ay pure support. Maliit ka man or malaking vlogger ka, pure support yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yan ang nakaupo na yan eh. Hindi na kailangan magpabango niyan. Pero sila Sara Duterte, sila Bongo, sila lahat ng Duterte Black, may pagkakataon pa silang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya gagawin ng lahat niyan, magbayad lang. Nakukuha mo yung point? Jaycon, nakukuha mo yung punto? Oh, ano ba ang pinakamataas na rango ng isang politiko? Di ba presidente? Oh. Common sense. Ikaw tatanungin ko, Jaycon. Tatanungin kita. O bilang DDS ka. Ikaw, kung ikaw ang presidente, ikaw magiging presidente, presidente ka na, nanalo ka na. Nakagastos ka na. O, sa tingin mo magbabayad ka pa para pabanguhin ang pangalan mo? Sige nga. Hindi na. 'Di ba? Hindi ka na magbabayad. Bakit ka pa magbabayad? Eh, ikaw na nakaupo. Kasi ikaw natutulig sa in eh. O, ikaw na maraming kritiko. O, ganun 'yon. O, so sinong mga magbabayad ngayon para pabaksakin ka? Kritiko mo. Ganun lang kasimple yun. Yun ang logic. Sus naman. Simpleng logic na lang, hindi nyo pa maintindihan. Diba? Oh. Oh, di ka pala DDS. Oh, di gets mo na basada, di ba? Oh. Ang sinasabi kong pera-pera, yung mga DDS, kasi nagpapabango sila eh. Tatakbo si Sara sa 2028 eh. Kailangan yun. Kailangan magpondo ng supporter ni Sara para sa 2028. Oh. Di ba? O, Ma'am Bergie, kahit si Ma'am Bergie, alam nyo, ang bobo po nang nagsabi na nagbabayad si BBM, bobo talaga. Di ba? Asan ang logic do? Presidente ka na ng Pilipinas, magpapabango ka pa? Hindi. Ikaw ang babatuhin ng mga kritiko mo. So yung mga kritiko mo, yun yung magbabayad ng mga troll farm para para pabaksakin ang administrasyon mo. Ganun yun. 'Di ba? Nakaupo ka na eh. 'Di ba? Tapos na yung obligasyon mo, tapos na yung gastos mo. Gets mo? Gets nyo? So, meaning to say kami, ako kung imagine niyo kung ako binabayaran ako, hindi ako nangungupahan. Hindi ako nangungupahan. Kung binabayaran ako, hindi ako nangungupahan. Kasi hindi ako papayag na ang rate ko 50k lang, 100,000 lang, hindi ako papayag. Tangina buhay ko nakasalalay, tapos papayag ako, 50 mil lang ang dangal ko, ang buhay ko. Hindi ako papayag, 100,000 lang. Diba? Sinong tangang vlogger na papayag ng ganon? Sige nga. Ang sa atin dito, discussion. Ang inaano natin dito, discussion. Okay? Matuwid na diskusyonan. Sino ba ang tama? Sino ba ang mali? Yun yung diskusyonan dito eh. Ano ba yung saloobin ko bilang isang taxpayer? Ano ba yung saloobin ko bilang isang content creator? Ano ba yung saloobin ko bilang isang vlogger? Hindi bilang isang BBM supporter. Kasi si BBM, presidente na yan. Wala nang kailangan pabanguhin dyan. Diba? Wala nang kailangan pabanguhin dyan. May mga nagbabayad talagang kritiko ng Pangulo. Kasi bakit? Ambisyon nila maging presidente. Kaya nga yan si Bongo at si Sara Duterte, maglalaban yan. Maglalaban yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Inis sa isa't isa yan eh. O, nakita niyo bang kinamayan ni Sara Duterte si Bongo? O. 'Di ba? Hindi. Yun lang yun. Kasi number 1, nakita ni Bongo yung boto sa kanya. Oh.
Imagine niyo 21 million, oh, 'di ba? Ito, paki-ano ko sa inyo, Ito yung mga hot topic, okay? Mga ka-millennial, trending ngayon, itong si Tio Ito. Moreno. Dahil di umano'y ninakaw o tinakbo daw niya ang milyong pisong halaga na pampasahod sana sa mga DDS vloggers. At yan ay inamin niya mismo sa isa niyang post na nagamit na daw ang pera sa pag-travel niya at pangluho sa mga material na bagay. Oh, Kaya dahil dyan, galit na galit sa kanya ang mga DDS vloggers dahil kung kailan Pasko, saka naman daw sila hindi nabayaran. Meron pa nga mga DDS supporters ang binatikos ng todo itong si Tio Moreno dahil nakakasira siya sa kanilang alam nyo ba si Tio Moreno? Isa po sa mga tumuligsa sa sasakyan ni Kent Garcia. Kasi si Kent Garcia pinost nung binilan ni Kent Garcia. Pinost ni Kent Garcia yung kanyang sasakyan. Ano yung sasakyan niya, Mami? Mustang. Si Kent Garcia po, mga kababayan, no, sa maniwala kayo sa hindi, tignan nyo po sa YouTube Blaze. YouTube Blaze, tignan nyo kung magkano ang earnings ni Kent Garcia. Ni Kent Garcia, tignan nyo kung magkano ang sahod niya every month. Inipon ni Kent Garcia yon sa YouTube channel niya, mga kababayan. Oo. Alam nyo bang si Kent Garcia, milyon ang kinikita niyan sa isang buwan sa kanya YouTube? Hindi nyo alam, no? So, yung ilang taon na pinaghirapan ni Kent Garcia, okay, para sa kanyang sasakyan, deserve niya yun. Pero itong si Tio Moreno, iniintriga ni Tio Moreno na di umano, bakit daw afford ni Kent Garcia yung 3.5 million, 3.9 pa nga sabi niya, 3.9 million na Mustang. Hindi po, 3.5 lang yun. Okay, 3.5 yun. Ngayon, ang balita ko, ito ay pinapatrending ng mga DDS, 'di ba? Balita ko, watching from Australia, shout out po. Ito si Tio Moreno ang nagpakalat, 'di ba? Kung hindi mo kayang kumita ng milyon sa YouTube channel mo, bakit wala bang mga content creator na milyon ang kinikita like Ivana Alawi? Remember po si Kent Garcia po, okay, araw-araw yan nung panahon nakasagsagan ng eleksyon, bago mag-eleksyon, okay, viral po ang mga video niya. Kahit sa Facebook, TikTok makikita nyo, viral ang mga video. Imagine niyo kung gaano kalaking pera ang pumapasok sa social media account ni Kent Garcia, my God, 'di ba? Ang dami na yumaman na content creator dito sa YouTube channel, dito sa Facebook page. Malupiton, Kong TV, sino pa? Alex Gonzaga. Yan bang mga yan, magi-stick yan bilang isang social media influencer kung walang kinikitang milyon yan? Or daan libo na kinikita yan sa loob ng isang buwan? Hindi po mananatili dito yan kung barya-barya lang. Diba? Di mananatili yung mga artista na yan, yung mga content creator na yan, kung hindi pumapaldo yan. Sa social media pa lang, pumapaldo yan. Kaya si Kent Garcia, actually maliit pa nga, ilang social media influencer na, mga kababayan, ang nakabili ng house and lot, nakabili ng mga magagaran sasakyan gamit ang social media account nila. Diba? Ang kaibahan lang kasi, tayo nasa politika tayo, kaya hindi maaalis sa isipan ng tao, 'di ba? Sila ba inspiration mo? Hindi naman, Jaycon. Hindi sila inspiration ko. Magkaiba 'yon. Ako rito opinion at explanation. 'Yon yung ko rito. Matagal na akong nasa social media, Jaycon. At isa akong OFW. Ex-OFW ako, Jaycon. Isa akong manager sa isang restaurant. Dahil itong si Tio Moreno. Okay? Kumikita ako noon hanggang sa napagtanto ko na mag-social media na lang ako. Mag-vlogging na lang ako. Kasi ganun rin naman. Kaya rin naman na i-provide yung pangangailangan ng mga anak ko. So, at kasama ko pa mga anak ko sa paglaki nila. Kasama ko pa pamilya ko. Unlike pag nag-OFW ako, di ba, makikisama pa ako sa mga iba't ibang lahi, iba't ibang amo,
Meron akong boss dito. Ay, ama boss. Boss ako dito, 'di ba? Oh, nagsasalita lang ako, 'di ba? I earn money. Nagbibigay lang ako ng opinyon ko, saloobin ko, I earn money, 'di ba? Nagbibigay lang ako ng mga ano, opinyon ko regarding sa mga isyung lumalabas sa mga social media, sa mga intriga, sa sa politika, 'di ba? Politiko, 'di ba? I earn money. Oh, so ano pang hahanapin ko, 'di ba? Hindi ako naghahangad ng malaki. Pero kung 'di ba papalarin ako na kumita ako ng malaki, aba masaya ako no'n, 'di ba? Oh, 'di ba? Oo, sapat naman, Jaycon, sapat naman kinikita ko sa pagba-vlog ko. Nakakabuhay naman ang pamilya. Oo, kumikita naman ako ng mga sabihin na nating around your expectation. Ini-interview ako ni Jaycon eh. Mag-a-apply siya siguro, 'di ba? Baka gusto niya mag-social media influencer, why not, 'di ba? Nainom ko kung anong gusto ko inumin. Nakain ko, gusto kong kainin. Kasama ko pamilya ko. Pero syempre, hindi naman all the time maganda ang social media. 'Di ba? Nabe-burnout ka rin, of course. Gusto mo rin ng stress-free ka. O, kaya minsan napili ko lang platform, politics. Kasi malakas eh. Ako kasi, loyalista na ako ever since eh. I'm a loyalist supporter from the very beginning. Kasi minulat ako ng lola ko bilang isang loyalista. Kung gaano kagaling na presidente, si Presidente Marcos Sr. Doon ako namulat. Kaya nung tumakbo na senador, si Senador, ano pa nun, Bongbong Marcos, sinuportahan ko. Binlog ko, nag-vlog na ako nun eh. Tapos nung tumakbo siyang vice presidente, wala ka na sa topic. yun, binlog ko, pinromote ko si Vice President Marcos noon na tumatakbong Vice President kalaban si BP Leni. Nanalo nga si BP Leni. Hanggang sa ngayon, nung presidente siya. So that's my story, di ba? That's my story. Hindi para i-highlight sa inyo kung ano ba yung di ba? Ano ba yung talambuhay ko. Nagtatanong kayo, sasagutin ko lang, di ba? Nakaka-stress lang pag may mga didilis na pasaway. Yun lang, Ma'am Catherine, di ba? Oo. Hindi, actually maganda rin yung mga ganitong klase ng topic na may sense, 'di ba? Para at least kahit papaano nai-enhance yung utak ng mga sarado yung utak, 'di ba? Naka-subscribe ako sa mga BBM vloggers, sir. Ay, salamat po, Ma'am Catherine. Ayan, mga kaibigan ko kasi yung mga BBM vloggers din. Kasi nakita ko yung nila nakita ko yung passion nila, nakita ko yung dedication nila sa pagsuporta sa Pilipinas. Actually, hindi naman talaga si BBM ang point of view dito ng mga ng mga BBM vlogger. Kasi si BBM ang pangulo. Pero ang totoo niyan, ang mga vlogger ng BBM sa Pilipinas ang suporta. Siyempre, sa Pilipinas ka nakasuporta. Sino ba ang pangulo natin? Sino ba ang nagpapatakbo ng Pilipinas? Si Pangulong Bongbong Marcos. Natural yan. 'Di ba? Pro-Philippines ka, pinaglalaban mo ang karapatan ng Pilipino, pinaglalaban mo ang karapatan ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Susuportahan mo yung pangulo. Kasi siya yung siya yung natin kapitan, ika nga. Siya yung kapitan, 'di ba? Boss, magandang gabi po. Magtatanong lang po, sana ako, bakit po ganyan ang lips mo? Parang butas ng puwet. Maraming salamat po. Ganun talaga. Minsan hindi naman perpekto ang lips eh. 'Di ba? Merong ngiwi, 'di ba? Merong nakaganong pouty, 'di ba? Merong yung bingot, 'di ba? Merong mga 'di ba? Mga ayan. So hindi naman perpekto, lods. Natural 'yan, no? Kung medyo naiirita ka dahil mukhang butas ng puwet yung uso ko, wala tayong magagawa. Cute ako eh. Part of the cuteness 'yan. Yan ang tandaan mo lang, lods. Salamat sa pagtatanong. Ano ba 'to? Question and answer ba 'to? Question and answer ba 'to? Kasi natutuwa lang ako kasi parang curious kayo sa pagmumukha ko. Mas naging curious kayo sa pagmumukha ko kaysa sa topic natin, no? Na-try nyo na ba makipag-debate? Yes po, Jaycon. Ever since nakikipag-debate na ako. Okay? Marami na akong nasalihan debate. Okay? Pumupunta ako sa iba't ibang channel. Kahit sa Facebook, TikTok. Actually, madalas ako makipag-debate sa TikTok. Dumadayo ako sa mga TikTok. Kaya itong itong talakayan na to, no? New subscriber here, maraming salamat po. Ayan, Che. Marami naman, actually, Miss Che, okay lang na i-entertain natin yung mga DDS vlogger kasi halos wala rin naman pumapansin sa kanila ng mga DDS, di ba? So,
entertain na lang natin. At least na-i-ano natin, na-i-highlights natin, no? Yung kahalagahan ng darating na impeachment at kahalagahan ng pagbaliktad ni Marcoleta at ni Bongo, 'di ba? Iiwan na nila si Sara Duterte. Kasi not in good terms naman talaga sila eh, 'di ba? Not in good terms talaga sila, aminin natin sa hindi. Not in good terms ang mga DDS ngayon. Hati halos. Meron kay Sara Duterte, may kay Bongo, at meron kay Alpotera. Okay? Pero si Alpotera kalaban ni ano yan eh, nila Kitty Duterte, 'di ba? Si Alpotera kasi kalaban nila ano yan, nila nanay ni Kitty, 'di ba? Si ano, pangalan nito? Sino nga 'yung mami? Yung ano, yung asawa daw ni Digong. Si ano, yung nanay ni Kitty? Hindi ko kilala, Marcos lang kilala ko. Pamilya. Walang kilala. Kaya maganda yung mga ganitong klase ng usapan, mga kababayan, na i-highlights natin yung mga paparating na ganitong klase ng kaso, paparating na mga ganitong klase ng impeachment. Bakit po, di ba? Kasi itong paparating na impeachment, mga kababayan, balik na tayo sa topic natin Itong mga paparating na impeachment, ito po yung mga ito po yung masasabi nating wala nang kawala. Kumbaga, wala nang kawala si Sara Duterte rito eh. Kasi for sure, kung anong gusto or sinabi ng SC or ng Supreme Court, yun na po yung gagawin na magsasampa ng impeachment. 'Di ba? Iba pa po yung kaso na ilalapag ni Senator Sonny Trillanes sa DOJ. Iba pa yun. Yung graft and corrupt. Okay? Graft and corruption, kompleto yun. Kompleto po ang detalye nun. 'Di ba? Kompleto po ang ebidensya ni Senator Sonny Trillanes regarding dyan. So, etong impeachment, iba rin to. So, patong-patong. Actually, sabi nga ng mga DDS, sabi nila, demolition job ito sa part ni Sara Duterte. Actually, masasabi natin demolition job ito kung hindi totoo. Kung walang ebidensya. Ang demolition job kasi na tinatawag, mga kababayan, yung wala kang black and white. Yung salita lang hearsay, kagaya ng sinasabi ni Leviste. Na Cabral files. Anong sense ng Cabral files kung wala ka na may ebidensya? 'Di ba? Pangalan lang yung meron ka. Presyo lang yung meron ka. Where's your fucking evidence? 'Di ba? Asa yung ebidensya mo in the first place? Paano mo maiha-highlights sa sambayan ng Pilipino na may corruption diyan sa Cabral files na yan? At sino ang tinutukoy sa mga tao diyan? Kasi kung tutusin, sa Cabral files na yan, number 1 si Chis Escudero diyan. Number 2, sino po? Si Amy Duterte. Chis and Amy. Okay? Pero hindi natin siya tinotolerate. Kung tutusin, pabor sa atin yun. Cabral files na yun. Kasi nauuna sa listahan si Quezon, si Chis Escudero. Pangalawa, si Amy Duterte. Kung tutusin, pabor sa atin yun na mga yung mga lumalaban sa gobyerno, 'di ba? Yung mga lumalaban sa gobyerno na anti-government, 'di ba? Masosopla natin sa kanila 'yon. 'Di ba? Pero bakit hindi natin siya sinusuportahan? Kasi nga anong sense nung sinasabi ni Leviste at all? Wala naman sense eh. 'Di ba? Wala naman sense eh. Kahit ba si Digong ang nasa niyan eh, top list niyan eh. 'Di ba? Kahit ba si Sara Duterte ang nasa top list niyan eh. 'Di ba? Anong sense niyan? Listahan lang yan. Paano mo mapapatunayan yan? 'Di ba? Prove it with the proper evidence, solid evidence. 'Di ba? Ganun yung kasimple, mga kababayan. Hindi yung kasi personally, ako bilang isang vlogger, i-analyze ko mabuti yan eh. 'Di ba? I-analyze ko mabuti yan. For example, nandiyan pangalan ni ni Sara Duterte. I-analyze ko ba't nandiyan yung pangalan ni Sara Duterte, 'di ba? So antayin ko yung paliwanag ni Leviste regarding diyan sa Cabral files na yan. Nandiyan rin naman ang nanay niya. 'Di ba? Nandiyan rin yung nanay niya. 100 billion pesos. Andiyan yung nanay niya. So, 'di ba? Ibig sabihin masama rin nanay niya. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Na once na naglabas ka ng intriga na lang kasi yan eh. Once na naglabas ka ng malicious information,
no, para sa tao, you have to prove it first. You have to prove it. Hindi yung ngaw-ngaw ka lang, meow-meow ka lang ng meow-meow. 'Di ba? Nang walang kapararakan. Oh. Ikaw yung napupukulan. Bakit? Kasi it's useless. Lahat ng mga nakakita ng Cabral files na yan or sinasabing Cabral leaks. Okay? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The future